Meanwhile, Malacanang officials said President Duterte's attacks against Senator Leila de Lima are rooted on the latter's history of attributing extrajudicial killings to the chief executive without any or sufficient evidence. Media presidential spokesperson Ernesto Abella said the president understands that public discourse has its dynamics and perimeters, as can be witnessed in his exchange with Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno. Now, on Wednesday, during the 115th service anniversary of the Philippine National Police, the president alluded to a lady senator who allegedly received drug money through her driver, whom he described as also her lover. Now, later in the day, the president named Senator de Lima as the official in question. Now, on Saturday, the senator denied the allegations and said the president would be embarrassed by his accusations. She also said she's willing to resign if they can produce authentic evidence linking her to illegal drugs. Alam niyo po, mapapahiya kayo dyan. At ayaw ko pong mangyari yan sa inyo. Ano man ang ebidensya niyo dyan, kung sakasakali man meron na po kayong ebidensya tungkol dyan, sinasabi ko na po sa inyo na yung ebidensya na yan ay hindi totoo. Fake, peke, bogus, manufactured, fabricated, perjured. Sino man ang mga nagsusupply ng mga impormasyon na yan at so-called evidence na yan, kung meron man na tinuturo nga ako na nakikinabang sa droga, pwede ho ba harapin nyo na sila ngayon at pasabihan nyo, pilitin nyo na silang magpakatotoo sa inyo? Yan po ang sinasabi nila na si Ronnie Dayan. Dati ko po talaga yan na driver bodyguard or bodyguard driver. Mula pa ho noong ako ay private practitioner. In other words, bago po ako pumasok sa gobyerno. Napalapit po siya sa akin. Pero kung gaano man ho kalapit siya sa akin, paumanhin niyo po, hindi ko na muna po pwedeng, I don't want to touch on that muna po. Kasi personal po na bagay na yan. And again, ayaw kong malilihis po itong usapin natin sa mga personal na bagay. Napipilitan po talaga akong banggitin siya. Kasi naaawa na rin po ako sa kanya. By the way, wala na po siya sa akin. Hindi na po siya nanunungkulan sa akin bilang driver bodyguard. Umalis po siya sa akin, nag-resign po siya sa DOJ, if I'm not mistaken, early last year, 2015. So wala na po siya sa akin, pero meron po komunikasyon pa rin po kami hanggang ngayon. Now, 3 weeks ago po, I'm not sure whether it's 3 weeks ago or 4 weeks ago, nakatanggap po ako sa kanya ng tawag at nagpapatulong, nagpapanik po siya. Halos mangiyak-ngiyak nga po at sinasabi nga daw po niya na hindi na daw po siya nakakauwi sa kanilang lugar, sa kanilang bahay dahil may mga nag-hunting daw po sa kanya. Ang sabi niya, meron daw po siyang mga kakilalang mga pulis lokal sa kanila na winarningan na nga daw na laylo ka, meron mga naghahunting sa iyo. Either i-raid ka sa bahay mo at papalabasin na meron kang mga armas, papalabasin na nanlaban ka at baka patayin ka o dudukutin ka kasi balak nila na gawin kang witness or state witness laban sa dati mong boss na si Senator de Lima. So naniwala naman po siya kasi meron nga daw po siya mga naobserbahan na mga suspicious na mga umaali-aligi dun sa kanilang neighborhood. So nagtatago po siya hanggang ngayon. Hindi ko pa po siya uli nakakausap, although may nagparating po sa akin kahapon hanggang kagabi na talagang delikado na po siya
kung saan man kinalalagyan niya ngayon. Na nagpapa-SOS na nga po, kung pwede nga daw ho, tulungan ko siya dahil sobra na ang pangamba niya, wala na nga daw ho siyang makain. Kasi